araw nung magsama sa ilalim ng iisang bubong ang mga magulang ni Rhea. At dahil wala raw matinong hanap buhay ang kanyang ama noong mga panahon yun, umasa lamang ang kanyang mga magulang sa tulong ng pamilya ng kanyang ina. Kaya para patunayan sa kanyang mga biyanan na kaya niyang maging tunay na padre de pamilya, lumuwas daw ng Maynila ang kanyang ama upang makipagsapalaran. Tapos, sumulat daw yung airpad ko sa mama ko. Ay, si Kung Druveo. sasagot yung mama ko dun sa sulat, susunduin kami ng papa ko para dito na daw nirahin sa Maynila. Yun, hindi na daw sinagot ng mama ko. Ang hindi pagsagot ng kanyang ina sa mga sulat ng kanyang ama, utos di umano ng kanyang lolo at lola. Kaya naman daw niya kaming buhayin, ako at saka yung mama ko. Ba't pa kailangan niyang sumama dun sa lalaki? Hanggang tuluyan ng nagiba ang pundasyon ng pagsasama ng mga magulang ni Rhea. Habang nagkakaisip si Rhea, naging kontento raw siya sa mother-daughter tandem nila ng kanyang inang si Rosario. Kaya naman ni minsan, hindi raw sumagi sa kanyang isip na magtanong tungkol sa kanyang ama. Dati po kasi parang mama's girl talaga ako. Walang alam sa mundo. Doon lang tumatakbo yung utak ko sa mama ko. Kami lang dalawa talaga. Simula nung lumaki ako. Pero tila may hangganan ang lahat. Taong 2007, inatake sa puso ang kanyang ina. Napag-isip-isip ko na po, ang kailangan ko na maging independent. Mag-isa na lang ako. Wala nang makakaintindi sa akin na tulad ng pag-intindi sa mama ko. Dito na naramdaman ni Rhea ang maging isang ulila. Sa pagkamatay ng kanyang ina, hindi na ngayon matahimik si Rhea sa pag-iisip tungkol naman sa kanyang ama. Nung nabubuhay pa raw ang ina ni Rhea, isang saradong aklat ang kwento tungkol sa kanilang padre de familia. Pero sa unang pagkakataon, susuwayin ni Rhea ang utos ng kanyang namayapang ina. Kasi para naman sa akin yun eh. Tsaka wala naman siyang magagawa. Ito na wala rin naman na siya. Tapos kailangan ko rin ng attention ng magulang. Habang hindi pa raw dumarating ang pagkakataon na makadaong